Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pwede po ba nating muling palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Salamat po sa Panginoon sa araw po na ito. Thank you, God, for giving us strength and life. Kaya po tayo magkakasama po ngayon. Ay patuloy po tayong sinusustain ng God at pinagkakalooban po niya ng kalakasan, pinagkakalooban po niya tayo ng buhay. Ang buhay po natin dapat talaga ginagamit po sa atin pong Panginoon at wala na pong iba. Amen po ba, mga kapatid? So ang topic po natin ngayon ay seek the things above. Pwede po ba natin sabihin, seek the things above? Mahalaga po, mga kapatid, na balik-balikan po natin ito. Pero kung tutuusin, parang napaka-basic na po ito na maintindihan po ng isang matured Christian. Pero tumatagal po ang panahon. Mukhang pwedeng sabihin po natin na nadidetour po tayo in many ways, baka distracted po tayo ng mga bagay, and we don't seek heavenly things. We don't value heavenly values. Yan po ang mga nagiging problema, kaya hindi po natin talaga ma-embrace yung kalooban ng Panginoon, yung mga ipinapagawa ng Panginoon para po sa atin. Colossians 3:1-4. Colossians 3:1-4, yan po yung mga verses na atin pong i-meditate sa araw po na ito, na ang prayer ko po maka-steer po ng atin pong puso para po tayo ay magkaroon ng focus at matuon po ang atin pong pagtingin sa mga bagay na sinasabi po sa atin ng Panginoon. Colossians, you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Para po lalong mag-sink in po sa atin itong verse na ito, lalo pong tumama at tumagos po sa atin pong mga puso, basahin po natin doon po sa normal language na lagi po natin ginagamit, na kung saan higit po natin siyang madadigest, higit po natin siyang maunawaan. Colosas 3:1-4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo itoon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We thank you so much, Lord, for the life that you have given to us, na ang buhay po na ito, Panginoon, ay talagang mai-offer po, Panginoon, sa inyo. And this is your call, Panginoon, na ang buhay po namin, kung gusto po talaga namin ng investment, ito po ay magamit po, Panginoon, para po sa inyo. Lord, ngayon pong umaga, amin pong sinusurrender ang lahat ng bagay po, Panginoon, sa inyo, so that we can receive your word, O God, with conviction and with power. Amin pong panalangin, basbasan po ninyo ang inyong pong mga salita, and we believe, Father God, that it has enough power, O God, to encourage us, to change us, O God, at ito po ay nagagamit din para po kami ay i-rebuke, para po kami, Panginoon, ay itama po, Panginoon, sa amin pong paglakad bilang mga anak po ninyo. Samahan po ninyo kami, Panginoon. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Ang big idea po ng ating pong pag-aaral po ngayon is living a focused life so we can embrace our heavenly identity. Pwede po ba nating basahin po yan? 1, 2, 3. Yan. Mas maganda po yan, inuulit po natin para meron pong retention sa atin pong mga isip. Alam po ba ninyo yung death
yung burial, yung resurrection of Jesus Christ, yan po ay nakasentro in everything na atin pong pinaniniwalaan bilang mga Kristiyano. Yung pong kamatayan ng Panginoon, yung pong kanyang pagkalibing, of course, hindi po natatapos doon, yung kanya pong pagkabuhay, ang paniniwala po nating mga Kristiyano ay nahandon po lahat nakabase. Doon po nakasentro ang atin pong paniniwala at doon po tayo tumatayo, kaya po nagiging matibay po yung atin pong faith. Tingnan po natin yung mga verses, 1 Corinthians 15, 1-4. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Okay? Kanina nabanggit ko po yan mga kapatid. Ano po yung aral na ibinibigay po ni Paul? So napaka-basic po ng topic po na ito kasi yung aral na binibigay po ni Paul, ang sabi po niya, si Jesus ay nagkatawang tao, siya po ay namatay sa krus, siya po ay nalibing at muling nabuhay. So sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinapangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Inulit po sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So ito po mga kapatid ay series na pag-aaral. Okay? Kaya po gustong-gusto po natin na makapag-aral po ng series. We are studying on the book of Colossians. At hindi po natin i-skip yung mga theological topic na kailangan po nating bigyan po ng pansin. So ito pong bahagi po na ito po yung gospel, ito po yung inaaral po at atin pong tinanggap na si Jesus ay namatay, siya po ay inilibing at muling nabuhay sa bawat isa para tayo po ay bigyan po ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. So without the sacrificial death of Jesus Christ, hindi po tayo magkakaroon po ng victory. Hindi po tayo magkakaroon po ng katagumpayan. So ang pinanghahawakan po natin sa katagumpayan talaga para makapamuhay po tayo in victory is the resurrection of Jesus Christ. Dito din po tayo nanghahawakan sa muli po niyang pagkabuhay, dito po tayo umaasa. So as we come to Colossians 3, si Paul, napaka-eager po niya na ituro para maintindihan po ng mga mananampalataya yung correlation, yung kaugnayan po between physical death and the resurrection of Jesus Christ and the spiritual realities that we experience as believers. So magkakaugnay po yan mga kapatid. Magkakadikit po yan. Connect po yan. Yung pong physical death, may katawang tao ang Panginoong Jesus. Pagkatapos po, siya po ay namatay. Yung katawan ay namatay, inilibing. Meron po siyang resurrection. Yung pong spiritual realities po na yan, nakakabit din po yan sa pwede po nating maging mga karanasan bilang mga Kristiyano. Tingnan po natin ang Colossians 2:12. Colossians 2:12-13. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismohan kayo at dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Parang nawiwindang po kayo mga kapatid, hindi po tayo kadalasan po nagtatopic po ng ganito, more on practical side ng scripture. Pero hindi po maiiwasan
para tumama po ang ating spiritual at yung physical at yung normal way ng atin pong pagkilos bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga din po na tumitindig po tayo sa tamang theology natin. Lalo na po with regards dito po sa ating sinasampalatayanan at tinanggap, ito po yung gospel na tayo po ay namatay kasama po ng atin pong Panginoon. Yung pong kamatayan ng Panginoong Hesus, yung pagkalibing at muling pagkabuhay, correlated po yan sa dapat maging takbo ng buhay po natin. Can you say amen to that? Parang ganito po yan mga kapatid. Pag sinabi po natin correlated, when Jesus died, alam po natin yan, dapat we die also. Kung naniniwala ka, tinanggap mo talaga ang Panginoon, kasama po yan sa dapat pong maging bahagi ng atin pong spiritual na karanasan. When Jesus died, we die also. Tayo po ay dapat po tayong nakaranas din po ng kamatayan. We die to sin. We die to our self-ambition. We die to selfishness. Marami pong bagay na dapat pong patay po tayo. We die to flesh. Fleshly desire. Namamatay po tayo. Pero sabi po ng verse na atin pong binasa, inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil kay Kristo na kayo na may muling binuhay. So nalibing po tayo, namatay po tayo at nalibing po yung lumang pagkatao, yung atin pong mga kasalanan, but we raise again. Sabi po, muli kayong binuhay. So dahil po tayo ay muling binuhay po tayo para saan? So mamaya titingnan po natin yan doon sa atin pong mga points. Yung atin pong muling pagkabuhay dahil po sa ating pananalig po sa Kanya, dapat po meron na pong bagong ako. Yan. Meron na po tayong bagong pagkilos dahil yung pong dating pagkatao ay nalibing na, muli tayong binuhay for a new life. Meron po tayong bagong buhay. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo, you raise again, kasama ng Diyos, kasama ni Kristo, at pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So tingnan po natin mga kapatid, ano ang nilalaman po ng binasa po nating verse kanina, yung Colossians 3:1-4. Doon po sa 4 verses po na yon, meron po tayong makikita na dapat po nating maintindihan po ngayon. First of all, there is a call. Sabihin po natin, call. Meron pong panawagan. So ang panawagan po is to have a new perspective. A new perspective. Ang panawagan po sa atin ng Panginoon, in the light of what I have said earlier, yung binanggit ko po kanina na tayo po ay namatay na sa atin pong mga kasalanan, meron pong call for a new perspective. Tingnan po natin ang sinasabi po ng verse 1 and 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So, binabanggit po dito sa verse po na ito that we need to have a new perspective. Pag sinabi po nating perspective, nagkakaroon po tayo ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay sa buhay po natin. When we talk about perspective, we develop a different view on things. Medyo iba na po ang tingin po natin sa mga bagay. Alam po ninyo, nung unang-una po ako magkaroon po ng iPad, kala ko talaga yung iPad ay gagamitin ko sa mga games. Kaya nag-download ng mga games. Ang usong-uso po noon ay, ano ba yan? Nakalimutan ko na ang Candy Crush. Yan. Inabutan ko yung Candy Crush. So nagkaroon po ako ng Candy Crush. Parang, alam niyo yun, parang kailangan kada mauupo ka. Kuminsan hindi nga libre no? Hindi free time. Basta naupo ka, hawak mo yung iPad mo, maglalaro ka talaga. Okay? Naghahanap ka ng mas mataas na score.
So kala ko talaga kailangan mo mag-download ng mga ganyang klase na application, libangin mo yung sarili mo. But later, naintindihan ko na dapat ko pala talaga, kaya ko pala talaga binili ito. Ang purpose ko talaga ay maglagay ng mga e-books at ito yung aking file ng mga sermons na gagamitin ko sa pagtuturo at pagpipreach. Tinanggal ko po yung mga application. Kuminsan may mga bagay po na ang tingin po natin, nahandyan siya, but we have a wrong perspective on things. Tama po ba? Yung iba po, halimbawa, pag tinitingnan po ang church, tinitingnan po nila na ang church ay isang community wherein sila po ay matutulungan. So tama naman po, no? Na handito po tayo para mahalin ang bawat isa, magmahalan po tayo. Pero baka maganda rin na makita po natin, pag tinitingnan po natin ang church ng Panginoon, ang tinitingnan ko, ito ay isang church wherein magagamit ko yung aking skill, magagamit ko yung aking talents. It is a place where I can contribute my skills, my talents, and my resources. Can you say amen to that? Pwede pong baligtarin po iyan mga kapatid. Depende po kung ano yung nasa mind natin, depende po kung ano yung nasa heart po natin. That is perspective. Kaya pag sinasabi nating new perspective, baka meron po tayong wrong perspective over things. May mga mali po tayong iniisip, mali po tayong palagay sa mga bagay. Kaya pag mali po ang ating thinking, of course, mali po ang way of life po natin. Sabi nga po doon sa verse, if then you have been raised with Christ, ibinangon kayo ng Panginoon. Muli kayong binuhay ng Panginoon. Isang panibagong buhay. Kaya ang sabi po dito, new perspective, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. So may bago pong pag-iisip na ibinibigay po sa atin. Dito po, sa passage po na ito, nagsimula po si Paul, very clear po siya na alam po niya kung sino po ang audience po niya. And he is addressing those who have been raised to a new life. Binangon kayo ng Panginoon. So alam po niya kung sino ang kinakausap po niya, mga tao na nakakakilala po sa Panginoon. Alam po ninyo, isa po sa mga rule, pagka po nagpipreach, is to know your audience. Si Paul, of course, napakatalino po niya para aralan ito pong audience po niya na ito. With this established, pwede po nating sabihin na theology ni Paul, pinakita po niya ang dapat nilang maging focus, dapat po nilang maging perspective. At importante po mga kapatid, sa perspective, we need to check our heart. Sabihin mo natin sa katabi natin, check your heart. Pag chine-check po ang heart natin, what are you pursuing? What are you pursuing? Ano po ba ang hinahabol po natin? Ano ang chine-chase po natin? Ano yung passion po natin? So most likely, yung passion po, iyan po yung mga nasa heart po natin. At ang sabi po ni Paul, seek the things. Okay? Seek the things. This is a call to evaluate our affections. This is a call to evaluate our heart. This is a call to evaluate our desire. Pagka tinitingnan po natin mga kapatid, sinasabi po dito, seek the things. Hanapin ninyo ang mga bagay. Of course, pagka hahanap tayo ng mga bagay, ang tinitingnan po talaga dyan yung heart. Kasi depende po sa heart natin kung ano ang iyong hahanapin. Tama po ba mga kapatid? Kung ano yung dinidikta ng atin pong heart, yan po magiging guide po natin para puntahan ang dapat po nating puntahan at hanapin ang dapat po nating hanapin. Seek the things. This is a call to evaluate your affections. This is a call to evaluate what you pursue. This is a call to evaluate our desire.
Binanggit po dito ni Paul, sabi, seek the things that are above. So, ibinigay po sa kanila, ano ang dapat po nilang hanapin at dinuktungan po yan, seek the things that are above. As place where Christ is, or more correctly, the position He holds. Pag sinabi po natin things that are above, alam po natin, heavenly things, heavenly values. Ang pinapahalagahan po natin ay yung mga bagay na mahalaga sa God. We value those things that are really important to God. Tama po ba yon, mga kapatid? Dapat po ang isip po natin, ang heart po natin, nakatuon po doon sa mga bagay na kung saan po ay mahalaga sa atin pong Panginoon. Pursue things that are eternal. In Matthew 6:33, we know this verse, very common to us. Ano po sabi sa verse? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So to seek the things that are above, ito po ay isang panawagan to set also their hearts. Yan po ay orientation po yan ng puso. Okay? So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bukod po mga kapatid, aside, doon po sa, i-check po natin ang ating mga heart, check your mind. Check your mind. Bakit po kailangan pong i-check ang mind? What are you focused on? Saan po ba tayo nagtutuon ng atin pong pansin? And most likely, pagtutuon ng pansin, ang ginagamit po natin ay mind. Okay? How do we seek the things that are above? So, ang kasunod po niyan mga kapatid na sinasabi, set your mind on things above. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. So if we are going to faithfully pursue eternal things, we must guard our minds. Sabihin nga po natin, renewing of minds. Kailangan po ang pagre-renew ng isip. Of course, malamang, ang dami na pong trust, ang dami na po minsang basura na nag-gather po ang atin pong isipan. Sobrang babad po natin sa social media. Marami po tayong nakakausap, okay? Na-encounter na mga tao, na-absorb po natin para minsan tayong sponge. Na-absorb po natin even mga bagay po na mali. Pero sabi po, there must be a renewal of mind. At ang renewing of mind, it should happen every day. Amen? Amen po ba doon? Ang pagbabago ng isip, lagi dapat nangyayari po yan. Araw-araw nangyayari po yan sa atin. Kaya po sabi ni Paul, I die daily. Namamatay ako bawat araw. Of course, hindi po yan yung physical, kundi po yung kanyang makalamang katawan, namamatay po araw-araw. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. What will happen, mga kapatid? What will happen if there is a renewing of mind? Sabi ng verse, then you will be able to test and approve what God's will is, this good, it is good, pleasing, and perfect will. Pag wala pong renewing of mind, pag wala pong pagbabago ng isip, hindi po natin matetest what is good. Hindi po natin ma-approve what is the will of God. Okay? Hindi po natin siya marirealize. Hindi po tayo magkakaroon ng karunungan. Kaya minsan, tingnan po ninyo mga kapatid, meron po mga tao kayo na kinakausap, binibigyan nyo ng advice, binibigyan natin ng godly counsel, hindi po nila ina-accept, nire-reject nila. Tapos hirap na hirap yung loob natin. Sabi natin, ang hirap niya makaintindi. Ang ganda-ganda na nga na ipinapayo ko eh.
Bakit hindi po maintindihan mga kapatid? Yung tao na kinakausap po natin, wala pong renewing of mind. Hindi po nababago ang isip. But with renewing of mind, sabi, you will be able to test. Yung sinasabi, yung pong bagay na nai-inform tayo, alam natin kung tama, mabuti, tinatanggap po natin ito. Kasi bago po yung isip natin eh. Sino po sa inyo nakakausap na ng addict? Hindi pa kayo nakakausap ng addict? Kausapin niyo yung katabi niyo. Pag nakakausap na kayo ng addict, tingnan po ninyo, kahit anong sabihin nyo, kahit gaano kaganda, kahit sabihin nyo magbago ka na, ang ganda-ganda ng sinasabi mo, iayos mo yung family mo, di ba, ang gandang payo yan, pero hindi po niya gagawin yan. Bakit? Wala pong renewing of mind. Pero pag may renewing of mind because of the Lord Jesus Christ, dahil nasa atin po siya, na-transform na po tayo, sabi po sa verse, you will be able to test what is good, what is pleasing, what is perfect. Natetest na po natin, nagiging matalino na po tayo. So, if there is a call, meron din pong reason for that call. So, after explaining the call, Paul returns to the reason for his admonition. Bukod po sa our new perspective, we have a new perspective. Meron pong reason bakit po kailangan magkaroon tayo ng new perspective because of our new position. Sabihin nga po natin, new position. Colossians 3:3-4. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Sabi po sa verse, for you have died, namatay na kayo. Okay? Spiritually, namatay tayo sa atin po mga kasalanan. And you have hidden, and your life is hidden with Christ. Ang buhay ninyo ay natatago sa ating Panginoon. Remember Galatians 2:20? Ilan po sa atin nakaka-memorize ng Galatians 2:20? According to the verse, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ganda ng verse po na yan, ano? Naging life verse ko po yan. Nagsimula ako bilang isang Kristiyano. Naramdaman ko po talaga yung pagmamahal ng Panginoon at unti-unti kong sinusurrender sa Panginoon ang akin pong buhay. And finally, hanggang sa pumasok po ako sa full-time ministry. Yan po ang naging gabay ko na talata. Nang sabi, I have been crucified with Christ. Our life is hidden in Christ. Natatago ang buhay po natin sa ating pong Panginoon. Kanina, during our introduction, binanggit po natin yan eh. Our life is hidden in Christ. Nung siya po ay namatay din po tayo. Nung siya po ay nabuhay, that is the power para po erase po ulit tayo sa atin pong panibagong buhay. At bigyan po tayo ng katiyakan. Colossians 3:3-4, binasa na po natin, for you have died, and your life is hidden with Christ. So ano po makikita po natin dyan mga kapatid? Our present position. Ito po ang present position po natin as those who are in Christ, we have been united with Him in His death and resurrection. That is our position. Isang kalagayan po, napakagandang kalagayan ng isang tao na nagsuko, tumanggap sa Panginoon. Those people who have received the Lord Jesus Christ are united with the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Tayo din po ay namatay at muling nabuhay sa isang bagong buhay
dahil po doon sa kamatayan at pagkabuhay ng atin pong Panginoong Jesus. So we have died with Him and now we live for Him. So therefore, everything we do and say should be impacted by our identity in Him. May kasama po yan mga kapatid. Kung tayo po ay napakong kasama ni Kristo sa krus, meron na po tayong new identity in Christ. Kaya po yung buhay ko po ngayon, dapat po nagpapakita kung ano ang itsura ng buhay na nakasuko sa Panginoon. Ano ang itsura ng bagong buhay? Ano ang picture ng isang buhay na naangkin na po ng atin pong Panginoong Hesukristo? And our future position. Hindi lamang po ang atin pong tinitingnan not only our present position but our future position. So in verse 4, mababasa po natin yan, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Meron po mga verses mga kapatid na magpapakita kung ano ang pwede po nating maging kalagayan sa hinaharap. And that is our future glory. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Marami pong mga verses na dapat po nating maintindihan at maka-encourage po sa atin na dapat po tayong mabuhay araw-araw na nagtitiwala po sa Panginoon. Although may mga battles po tayo sa buhay, iba't iba po ang atin pong mga problema na kinakaharap. There are so much suffering in this world, pero take heart mga kapatid. Ang gaganda po ng mga verses po nato. 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ganda po ng verse na to, na ipinapakita po mga kapatid, yung momentary troubles, yung mga na-experience po natin today, no troubles and sufferings. Alam po ninyo, nagbibuild po yan ng isang magandang bagay sa hinaharap. Of course, kapag napagtatagumpayan natin, kapag na-overcome po natin, mas nakaka-achieve po tayo ng higit na mga bagay for our future glory, for our eternal glory. Dahil alam po ninyo, yung eternal glory na binabanggit po dito na mahahayag kapag bumalik ang atin pong Panginoon ay higit na mas glorious kaysa po sa mga problema na atin pong nararanasan. 1 Peter 5:10, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, pwede po ba nating sabihin, a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ano daw po mga kapatid? Ang ganda po ng idea na ibinibigay po sa atin. And the God of all grace, siya po ang tumawag po sa atin. Muli pong inulit, after you have suffered for a while. Sino po sa atin mga kapatid, yung may mga pinagdadaanan ngayon? Yan, may mga kahirapan po sa buhay. Meron pong mga kalungkutan. Meron pong mga sakit. Meron po tayong mga conflict sa buhay. Nagdudulot po sa atin yan ng bigat, ng hirap. This is momentary, sabi po. You will suffer for a while. Meron po yung iba sa atin, baka napipersecute. Okay? Dito naman po sa atin, hindi naman po ganon katindi ang persecution if you stand for your faith. Pero siyempre, to some extent, pwedeng baka napipersecute din po tayo sa mga tamang bagay na ginagawa po natin. This is temporary. Hindi po pang matagalan po yan. Pero alam po natin mga kapatid, if you stand firm, kung maninindigan po tayo sa atin pong pananampalataya,
At kagaya po ng title natin, we will seek all the more heavenly things. We will seek the things above. Mas mag-focus po tayo mga kapatid na tingnan yung mga bagay na panglangit. Alam po ninyo, yung future glory ay pinangako po sa atin. God Himself will restore us, make us strong, firm, and steadfast. Siya din po mga kapatid ang magpapatibay sa atin, magpapalakas sa atin, at magre-restore po sa atin. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang Panginoon po nagbigay po sa atin ng assurance of glorious future para po sa mga taong nagtitiwala po sa Panginoon na ito po ay lampas to any current difficulties that we experience today. So seek the things above. Seek heavenly things. Alam po ninyo minsan, habang tumatagal po tayong mga Kristiyano, parang nasasanay na po tayo sa routine. Okay? Sanay na po tayo sa atin pong ginagawa. But eventually, nasa-sidetrack po tayo ng mga sitwasyon. And later on, pag hindi po natin nalaman, hindi na pala mga bagay sa panglangit ang aking sinisik. Kundi parang nakuha na rin ng mundo yung aking mind, nakuha na rin ng mundo yung aking puso. At yun na yung pinupurso po natin. Ito na po yung dinidesire po ng marami po sa atin. Pero sa umaga pong ito, this is a reminder for us. Binuhay ka ng Panginoon for a new perspective. Binuhay ka ng Panginoon para bigyan po tayo ng new identity. So our new identity, dapat nagmamatch po ito, how we walk, how we use our life. Paano po ini-invest natin ang ating buhay. Tayo po mga kapatid ay tumayo. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin po sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyo po mga paalala. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng inyo po mga salita. Thank you, Lord, for reminding us that we died with Christ and we raise again to live a new life. Thank you, God, for reminding us of our new perspective. Dapat po bago talaga yung aming pananaw, bago po yung aming point of view sa amin pong mga buhay. Hindi po ibig sabihin, i-detach na namin ang aming mga sarili sa mundong ito. Kailangan naming mag-work, kailangan namin makisalamuhan sa mga tao, kailangan makipag-business sa mga tao, pero dapat po hindi po kami na-dominate ng mga bagay na pangmundo, kundi ang nagdo-dominate po sa amin, Panginoon. Connected po ang aming ginagawa sa mga bagay na panlangit. We value heavenly things so much, O God, na hindi po pwedeng i-compromise ang amin pong stand, hindi po pwedeng i-compromise ang amin pong faith, ang amin pong paninindigan, ang amin pong integrity, dahil gusto po namin, Panginoon, makasunod po sa inyo. Tulungan niyo, Lord, kami, at nawa po, madisiplin po namin ang amin pong mga sarili, na magkaroon po ng renewing of mind every day, para tama po ang amin pong tinitingnan at natetest po namin ang inyo pong kalooban. Salamat po sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.